Maligayang panonood pong muli. Welcome sa ating YouTube channel. At ngayong araw is pag-usapan natin kung paano nga ba kukumputin yung ating mga electric bill o yung ating submeters. So ito po, bibigyan ko po kayo ng sample computation po kung paano po makukuha yung ating rates ng ating power provider at kung paano nakukuha yung ating current reading o present reading sa ating mga bill. So halimbawa ito yung ating submeter. May reading siya na 4,059.7 or 0.8. So bali hindi na natin to isasama itong pula, ito lang itim yung ating i-reading po pagbabasihan natin. So kung yung present reading po natin is 4,059, yan, so minus lang po natin yan sa ating previous reading. So gagawa lang tayo ng halimbawa. Halimbawa meron tayong previous reading na 4,030 kilowatt hour. Yan, so subtract lang natin. So lalabas po dyan is 29 kilowatt hour. Bali yan po yung reading natin sa ating submeter ngayong buwan. Yung bill naman po natin is makukuha natin kung i-multiply natin yung rates ng ating power provider. Magkaiba-iba po yan kada buwan. So i-multiply natin yung rates per kilowatt hour dito sa 29. So paano ba natin makukuha yung rates ng ating power provider? So ito po yung ating electric bill. So bali ito yung gagamitin natin sa pag-compute ng rates per kilowatt hour ng ating power provider sa buwan na ito. So ito yung billing period ko. So July 16 po yan hanggang August 16. So yung billed kilowatt hour ko is 47 kilowatt hour. So yung 47 na yan, i-divide lang natin yan sa ating itong total sales natin o itong babayaran natin, itong 309.81 pesos. So 309.81 divided by 47, so ang lalabas po dyan is 6.59 pesos per kilowatt hour. So bali yung 6.59 pesos po, ito yung rates po natin per kilowatt hour sa ngayong buwan. So next month hindi po yan same. So may chance po yan na bababa or aakyat, depende po yan sa ating power provider. So mainam po na marunong tayong mag-compute at tumingin ng ating mga electric bill. So ngayon, ito na ngayon yung gagamitin natin. I-multiply natin to dito sa 29, itong reading ng ating submeter, para malaman natin yung kung gaano o ilan yung ating babayaran sa ating submeter bill. So 29 po times 6.59 pesos, ang lalabas dyan is 191.11 pesos. Bali yan po yung babayaran natin sa ating submeter sa ngayong reading po ngayong buwan. So yan po, no, ganyan lang po kasimple mag-compute ng ating electric bill o yung ating submeter. Ito po ay applicable po kung halimbawa naglalagay kayo ng submeter sa inyong mga ref or aircon, or halimbawa may nangungupahan sa inyong bahay or kayo mismo nangungupahan. So mainam po na alam nyo kung paano kinukuha yung rates ng inyong electric bill. At kung gusto nyo pa pong malaman ng mga basic wiring at mga motor controls video tutorial po, paki-check na lang po sa ating description. And
Kung nagustuhan nyo ang ating video, please like, share, and subscribe po sa ating channel para updated po tayo sa ating mga latest uploads. Maraming salamat sa panonood. Keep safe.